So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally babanatan na din natin itong tao na very controversial mga kahombre ko ha. Wala nang iba kundi si The biggest adik. At syempre, bugbugero ng pamilya, lalong-lalo na ng kanyang asawa na walang iba kundi si Lakas Tama. Palakpakan ang puhukin ng inang yeah! Huwag kang magtatapang sa social media at sa live magtapang ka dyan sa kulungan. Bang! Eto yan mga kahombre ko. Nagsimula po ang lahat between me and Lakas Tama nung panahon na gustong-gusto niyang sumali sa Battle of the YouTubers. Nag-video call na naka-live, di ba? Si Boss Toyo at saka si Merk. Now, sabi ni Boss Toyo, Merk, gusto ka daw niyang labanan ng one-on-one sa boxing, di ba? Sa BOTY. Now, bigla lumabas si Lakas Tama sa frame. Sabi ni Lakas Tama, game. Ano tayo? Bugbugan tayo, bla bla bla. O yun, so pumayag mga kahombre ko. Pumayag siya, in short, di ba? Kinontak ko siya ngayon, mga kahombre ko. Binigyan ko ng 100K na TF. Sabi niya, okay daw. Nakausap ko siya, pumayag siya mga kahombre ko. Pumayag siya. Maya-maya mga kahombre ko, after few days, ayaw na daw niya. Kasi masyado daw mababa yung TF. Sa 3 round, 3 minutes kada round. 9 minutes ka lang sa ring. At si Merk lang ang makakalaban mo. Ayaw na niya. Gusto niya mas malaki daw na TF. No problem, Lakas Tama, sabi ko. Bigyan kita ng 200K na TF. That was the maximum, man. Given by BOTY. Binigay lang yon kay Boy Tapang, okay? So now, binigyan namin siya ng 200K TF. Hindi pa rin pumayag, pumayag pala, mga kahombre ko. Pumayag siya, he said yes. Ulit na naman, yes. Pagkapayag niya po ulit ng 200,000, after few days, nag-live na siya. Ganyan po siya, mga kahombre ko. Alam nyo, mga kahombre ko, yung Lakas Tama na pangalan, it's quite funny. Kaso lang, mga kahombre ko, yung realidad nung Lakas Tama is sad. So, the guy is in super need of help. Hindi para wasakin siya sa social media, pero yun ang gagawin ko today sa kanya because he deserves this. Kundi sana ang kailangan ng tao na to is psychiatrist. Kung talagang matino yung misis o yung partner nitong Lakas Tama, hindi niya ito para kasuhan ng vowsy. Sana pina-psychiatrist niya na lang. Because the guy is in big trouble. Ang laki po ng tama niya sa utak. Hindi nakakatawa yung pangalan niya na Lakas Tama. It's very sad. Sometimes, it makes the man cry. See? Kita nyo naman. Now, mga kahombre ko, sige. After nun, nag-live siya. Kung ano-anong masasama ang sinabi niya kay MJ, ako naman, sanay naman ako sa mga masasamang bagay. It's fine. Ang dami niyang inimbento na kung ano-ano. Hanggang sa, nag-ano din ako sa kanya. Again, lumapit ulit ako sa kanya. Mabugbog lang siya ni Merk. Sabi niya, kulang daw, ang liit daw, mga barat, bla bla bla. Mga scripted, bla bla bla. Sabi ko sa kanya, sige, Lakas Tama, ganito na lang. Maglalapag ako ng 1 milyong piso, si Merk maglalapag din ng 1 milyong piso. So, 2 million pesos na po yan. Kapag nanalo ka, sa'yo na yung 2 milyong piso plus 200K TF mo. Pag natalo ka, yung 200K TF mo lang ang tatanggapin mo. Hindi pa rin tinanggap. Siya daw ganito, wala na, nanggulo na siya, nag-live na siya and all. Hindi talaga siya okay. And I know for sure na duwag si Lakas Tama. As in, bakit kapag sa gitna ng lona, ayaw mo? Pero bakit kung saan-saan lang sa daan, kung saan makaka-cheap shot ka, kung saan makakaganto ka, makaganyan ka, gusto mo. Diba? Ayan naman ang gusto mo Yung may mga camera sa'yo, recorded, ayaw lang siguro po niya na recorded yung pagkatalo niya. Because for real, matututo siya at siguradong bibigyan siya ng leksyon. Merk versus Lakas Tama was a good fight. Kasi parehas lang sila ng height, parehas lang sila ng weight. Diba? Tas si Merk lang yun, Si Merk lang yun.
Di ba? Madaming nagsasabi, Merc lang yan. Yes, si Merc lang nga yun. Bakit ayaw pa rin niya? Sa ganung halaga. So yan, dyan nagsimula ang lahat. Pero tumahimik na lang ako mga ka-hombre ko kasi wala talaga ako mapapala dyan. Okay? Lakas Tama versus MG sa social media, ako lang yung magbibigay ng spotlight sa kanya. Hindi ko gusto yon, okay? But today is the day. Kasi syempre, trending siya eh. And kailangan nyo ng kasagutan kung bakit siya nasa loob. Kung ba't siya nasa oblo. Ito pa pala ha, mga ka-hombre ko. Wag na wag nyo kakalimutan, si Lakas Tama po ang nagsimula ng lahat ng ito, okay? Kasi, nung dinadali natin, nire-real talk po natin ang Tambay Cup, kung ano-ano po ang pinagsasabi ni Lakas Tama sa akin. Nagsasabi siya ng kung ano-anong nakakatawa lang. Na napaka-nonsense, napaka-walang kwenta. Kung ikaw ay fan ni Lakas Tama, make sure, pagkatapos ng video na to, fan ka pa rin niya. Ha? Eto na, magsisimula na tayo. So, ganito po ang ginawa nitong inyong idolo, nitong idolo ng lahat na nasa oblo na si Lakas Tama. Siya po ang nauna, mga ka-hombre ko. Wala, hindi ko siya pinapansin kasi mahina siya eh. Ngayon lang siya lumakas dahil nagka-issue siya, nasa oblo siya. Pero otherwise, no, not a chance. Pero ito, pinagsasabi niya, pakinggan nyo mabuti ha. What if wala ng pera si MG? Tas ganun pang ugali, pati muka. Tatagal pa nga ba talaga siya sa Pinas o sapok-sapukan lang ng tambay? Ano po ang isasagot nyo sa ganitong klase ng mensahe? The guy has a lot of kids na mga panganay and still ganito siyang mag-isip. Grabe si MG. Post FB sabay alok ng panoodin nyo sa YouTube ko. Halatang atrasado yung mansyon na pinapagawa. Kaya wag niyong panoodin para hindi makangawa ng tuluyan. Atrasado daw po ang MG's mansion. Nasaan ba ako ngayon? Saan ba ako nakatira ngayon? Saan? Paano naging atrasado ang MG's mansion? Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Okay, well, ngayon na. Inabit, pag natapos na to. Para lang makita nyo ang tunay sa peke. Hindi nyo lang maintindihan, mga viewers, na napakasinungaling po ng hinayupak na ito. Na pinapaikot lang kayo ng hinayupak na ito. This guy will say a lot of things, but at the end of the day, mas marami pa po ang dagdag at bawas kesa sa mga katotohanan. Para sa mga fans ni Lakas Tama, uulitin ko, make sure fan ka pa rin niya pagtapos ng video na to. Balita ko, MG, takot ka raw sa akin. Totoo ba? Anong sasagot ko dyan? May nabalitaan na naman MG. Nagpapatayo ka raw ng mansion kaso mukhang kinapos ka kaya raw nagpapapansin sa Tambay Cup at iba ba? Totoo ba? Lodi MG nyo, nang bablak, ikaw ba naman mabisto? So, totoo yun. Binlock ko ikaw, Lakas Tama. Kasi, ayaw ko na makakuha ka ng viewers ko. Yun lang yun. Diba? Kasi, wala kang gagawin kundi mag-comment na mag-comment and ikaw lang yung makakakuha. Ako, wala. Kasi, ganyan din naman ginagawa ko back in the day. Ganyan na ganyan ako. Kaya alam ko yung laro mo. Ganyan na ganyan ang ginagawa ko back in the day, lalo na kay Enigma. Tapos itong move na to, natutunan ko kay Enigma. Kasi binlock niya ako. Tapos na. And, kasi tandaan nyo, kapag walang pera, wala ako doon. Pero pag may pera, nandito ako. Ayan nabalitaan ko lang Kaya pala nag-iiyak si MG sa Tambay Cup. Wala palang gustong gumawa ng cup niya. Ikaw ba naman, bibili ka ba ng cup ng nakalagay, gago? Hindi ko na to sasagutan, mga ka-hombre ko, because there's no point. Bili ka, pwede raw i-5-6 to. Yung mga fans ng Ogag dyan, bili na po kayo. Bombay. Hindi na rin ako sasagot dyan. Kasi alam nyo na yan, this is just a stupid thing, okay? Pero, ipapakita ko sa iyo, Lakas Tama, ang mansion ko. 3, 2, 1... Oh, baka isipin nyo, rental lang to. O kaya naman, baka isipin ng mga tao, nagyayabang lang ako. O baka isipin ng mga tao, dumaan lang ako. Kaya ang ginawa ko sa mansion ko, pinangalanan ko na. Para talagang hindi mawala sa image ni MG, si
Ikaw talaga, sinungaling ka. Dito tayo. So yon mga kahombre ko, hindi lang kasi si Makagago What's Up Man tulad ng mga vloggers. Kaya para ipakita yung kung anong meron ako, kung anong kakayanan ko sa totoong buhay. Yan kasi ang problema sa mga tao. You believe to those puro kasinungalingan lang, puro kapekean. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito ang real talk. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. What you see is all mine. Tingnan mo, lakas tama, kung gaano ko kamahal ang misis ko. At kung gaano mo dapat sana minamahal yung mga babaeng pumapasok sa buhay mo para hindi ka nagkaandaletse-letse at minamalas ng ganyan. Tingnan mo to, bigay ko lang yan. Regalo ko lang yan sa misis ko just to make her happy. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Happy wife, happy life. That's normal. Sabi mo, si Makagago What's Up Man, nag-YouTube kasi kailangan kong matapos ang aking mansyon. For your information, 2 taon na akong nakatira dito. Fully paid ang lahat ng ito. Wala ako sa kung saan village lang, nasa super exclusive village si Makagago What's Up Man. Sinungaling ka na naman sa part na yon. Sinungaling na naman ang binibigay mong mensahe sa mga fans mo. Mga fans mo na naniniwala sa'yo. Dati, kaso ngayon, simula pa lang ng video ko, hindi na sila maniniwala sa'yo. Paano ka paniniwalaan ng mga tao? Kahit ikaw sa sarili mo, wala ka napatunayan. Ang napatunayan mo lang sa sarili mo, yung makulong ka sa oblo. Hindi dahil sa wala kang kasalanan, kundi puno ka ng kasalanan sa katawan. Now, na pinakita ko na, natapos na ako, dito na ako nakatira for 2 years. Simula pa lang po ng video na to. Yan na, ganyan na siya kasinungaling. So, paano ka maniniwala sa ganyan tao? Mga pinagsasasabi niya na kung ano-ano sa social media. Now, do you believe in that again? At ito pa, bago tayo magsimula sa panimula ko today, make sure na ikaw, fan ka ni Lakas Tama. Siguraduhin mo na fan ka pa rin pagkatapos. Ito ang tunay na real talk. Sige, balik na ulit ako. Tatapusin ko na yung mga sasabihin ko sa'yo so that it ends. Di pa pala tapos ang bahay ko. Isipin mo yun. Kaya pala ako naghahabol sa YouTube. Eto mga kahombre ko, panimula. Uulitin ko sa mga fans ni Lakas Tama, make sure pagtapos ng video na to, fan ka pa rin niya. There will be no trash talks, just pure facts. Nag-live si Lakas Tama, yung una niyang live. Napanood nating lahat. Sobrang dami. Nagwawala po siya dahil sa babae niya. Palala ng palala yung video. Nakita nyo na talagang may dinadala siya. Sa isang banda, kung makikita nyo, 90% ng mga kahombre ko, for sure, na nanood doon, makikita nyo na yung mga mata niya ay hindi po normal. Yung mga mata ni Lakas Tama dun sa live na yon, iba. Talaga pong meron siyang inassume na droga. Nude eye, kitang-kita mo na meron siyang inassume. And it's not even a low quality drug, kundi talagang matindi, mga kahombre ko. Kita nyo yan. Yan yung tinatawag na tama ng S. That's about it. Kitang-kita nating lahat. Sabi niya na meron silang hidwaan ng partner niya, nakakalipat lang nila sa bahay na iyon, pero lagi sila nag-aaway, etc., etc. Nabanggit din niya, mga kahombre ko, na nagla-live siya kasi hahanap ulit siya ng babae na mabibiktima niya. Sobrang dami na po nitong naging babae kung saan pare-parehas lang po ng sitwasyon yung nangyayari. Sinasaktan niya, inaanakan niya, tas gagawin niyang katulong niya. Katulong, mga kahombre, take note. Usually, ang mga taong matitino, ang tawag sa kasama nila sa bahay, kasambahay. Ang tawag niya sa kanyang partner, katulong. Ako, sa mga kasama ko dito sa bahay ko, sa mansion ko, ang tawag ko dyan, kasama ko sa bahay. Hindi katulong. Never ever. Because it saddens me, man. Anyway, OFW din yung nanay ko, magulang ko back in the day, and yun yung trabaho nila. It saddens me na katulong. Plus, sa partner niya pa yung sinasabi. Diba? Simula pa lang to, nababawasan na yung mga fans niya na nanonood dito. Sige, abante tayo. Sa sobrang palala po ng palala ang kanyang itinama. Actually, ang daming nakakakita sa kanya, even sa comment section niya. In fact, sinasabihan siya ng isang word lang, addict.
Yun po, yung napakaraming comment na ganun. Adik, ang lakas na naman ng tama mo, sundutan mo. S-Live nga dyan, S-Live. Hanggang sa nagsabi na siya, sige, yan ang gusto nyo. Mag-S-Live tayo ngayon. S-Live, S-Live. Oh. Pagkatapos nun, mga kahombre ko, the boy cried like a baby. Hanggang choky lang tayo mga tol, di ako nagsasabaw, ang di ako pagbintangan. Diba? So, umiiyak siya like a baby. Dan yung makikita yung emotion niya continues on changing every 20 minutes, 10 minutes. Diyan yung makikita na talagang merong something sa utak ng tao. From mad, sad, tumatawa na naman, mad, sad, iyak, tawa. In a span of an hour. So, hindi po siya normal. May tama siya sa utak. Hindi nakakatawa, hindi yung may tama. No. Meron siyang something. So, he needs to go for rehab. Rehabilitation ang sagot sa tao na ito. Kasi winawasak na ng tuluyan ng S ang utak niya. Nabanggit niya din dito si Toyo na wala ako sa posisyon na ipagtanggol si Toyo because sa totoo lang, isa lang ang naging connection ko kay Toyo at yun ay yung mga tsaki ko. Wala akong pakialam kay Toyo. Sinabi ko naman sa kanya personally, I don't care about that guy. Pero syempre, isa ding malaking question kung bakit niya dinadamay si Toyo. For me, sa totoo lang, sa nakikita ko, bilang ako ay social media influencers, sa take ko sa take ko lang, kung pag-aano-anuhin mo, connect mo, parang magkaibigan sila talaga ni Toyo. Parang, Kasi dun sa BOTY nga, di ba, si Toyo yung kumonek kay Merk, tapos ganito, ganyan, Sa nakikita ko rin, yung mga latest content ni Toyo, madalas siyang tumulong. So, hindi ako sure sa dalawa kung papansinin mo, tulong, lakas tama, that's what he needs. Kaya lang naman siya nilalapitan ng mga tao is para tulungan siya. Because he can't help you guys. Hindi naman niya kayang tulungan yung mga nakapaligid sa kanya. Partner nga niya, hindi niya matulungan. Binubuntal niya pa . Ano yung kaya niyang itulong sa mga malalapit sa kanya? Problema. So for sure, itong Toyo, tulong ang binibigay sa taong ito. Tulong yan, for sure. Kasi nakikita ko ang daming influencers na nakapaligid kay Toyo. And wala silang ibang sinabi sa Toyo na ito, kundi mabubuting bagay. Tulad nila Tokomi, kung sino-sino pang mga kasama ni Toyo, di ba, madalas. For sure. And walang kalaban tong Toyo, kundi ako lang. So, hindi ako sure kung anong ganap nitong Toyo na ito, at ito si Lakas Tama. Isa to sa mga natutulungan. Pero tandaan nyo yung history. Tinutulungan mo siya, pero ikaw yung titirahin niya. Remember the history. Sa akin na lang, yung nangyari na lang sa akin. I was there to help him. Pero anong ginawa niya sa akin? Dinura-duraan niya ako sa mukha. Matapang daw siya. Sabi niya, matapang siya pero ayaw niya lumaban sa isang Merc lang. Kahit yung pinopromote niya na M-Cars, malaki kasalanan ni Lakas Tama doon. Malaki. Kasi nga, may eng-eng siya. Kaya lahat ng tumutulong sa kanya, winawasak niya din sa social media. Tapos nag-iimbento siya, ups and downs. Hindi siya papatulan. Kasi tingnan nyo nga yung mga sinabi niya sa akin, kaya papatulan mo ba yon? Sa 10 sinasabi niya, 11 po ang ad hominems. So paano mo papatulan? And that's a W for him. Para sa kanya, it's a win. Hindi niya alam na sa totoo lang, sa tenga ng may utak, doon pa lang kitang-kita na hindi siya kaaya-ayang patulan because for what? Hindi naman siya sikat. Well, sikat siya pero hindi to the point, hindi sa intent na papatulan mo. Hindi nakakasakit, kumbaga. Yan, legit yan sa social media. Pangalawa, walang kwenta yung pinagsasabi. Kalimutan na lang natin. No point. That's the logic of being an influencer. Sasagot ka kapag meron kang mapapala. Si Frank Miano, bakit sa akin lang siya sumagot? Kasi sa akin lang siya may mapapala. Bakit yung halos lahat? Ang dami naman tumitira sa lahat. Pero bakit sa akin lang sila sumasagot? Kasi sa akin lang sila may mapapala. Walang yabang. Real talk lang. Ito pa yung pinakamalalang sinabi ni Lakas Tama sa live na ito. Sabi niya sa kasintahan niya, mabaho daw ang kepyas nito. Basta, ang pangit nito, ang taba nito. Postpartum, bla bla bla, na pag-uusapan yung postpartum. Now, mga kahombre ko, dito makikita nyo kung anong klase yung level ng respeto niya sa mga babae. Wala siyang respeto sa mga babae. Nakita nyo po, nakakaanak lang ng kanyang partner. So, 3 buwan pa lang yung anak nila. Ako, syempre may mga anak din ako. Alam ko yung sitwasyon ng babae kapag kakapanganak lang. It will take 1 year, 2 years para maging okay siya ulit. Dahil sa postpartum, nandyan yung nanlalagas yung buhok. They see themselves na ang pangit nila.
tumaba, tas pagod na pagod, stress sa anak, nagpapadede. Tapos yung tao na to, mga kahombre ko. Live! Hundreds of thousands ng mga tao ang nakapanood. Ganito yung sinasabi niya sa asawa niya na may postpartum. Mabaho ang kepyas. Katulong ko. Nandito ako para humanap ng bagong mabibiktimang babae. Pinagmumura niya pa yung babae niya sa live. Sinisiraan niya live yung kanyang partner. You tell me, anong klaseng tao ang ganitong tao? This guy deserves to be in jail forever. Actually, which mali pa rin Kahit isinarili lang nila, yung sa kanila lang dalawa to, mali pa rin Live niya pa. Sobrang daming nakapanood, mga kahombre ko. And ganun lang ang tingin niya sa'yo, Jasmine. At ikaw naman, Jasmine, ang galing mo. Pinagtatanggol mo pa yung tao na gumanito sa'yo. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang lumapit sa isang tao na kilala ko para lang maipakulong yung partner mo. Kaya don't spread lies sa live mo kung saan sinasabi mo na ayos na kayo nila Kastama at pinagtatanggol mo pa, tinatanggalan mo pa ng credits yung mga influencers na pinagtatanggol ka. Now, there's a lot of mistake din sa utak mo. Paano kaya kung hamunin ka namin na magpa-drug test ka? Kasi may mali Minsan napapaisip din ako Ako personally. Kung gumagamit yung partner mo at pinilit ka ng partner mo, hindi ka ba gagamit? Sa hina mong yan, I think yes. So before you speak live sa social media mo, sa tingin ko para paniwalaan ka ng mga tao because you spread lie. You are spreading a lot of lies. Alam mo ba yung taong nilapitan mo na napakasikat, na lumapit siya sa akin para lang sa part na to, para lang ipagtanggol ka? Kasi lahat ng ito ay galing sa'yo, yung ilalabas ko ngayon. And now, tatanggalan mo pa ng credit yung mga influencers na iba, hindi ako, na tumutulong sa'yo. Now, that's effed up. Hindi po yan possible. Hindi tama yan, Jasmine. Pinagtatanggol ka, you should be happy. You are down. Pero grabe, labanan mo tong sitwasyon na to. Kaya mo yan. Lalo na ngayon at may katahimikan ng utak mo. Labanan mo yan. Hindi yung ang lalabanan mo yung mga taong tumutulong sa'yo. Ikaw ang may gusto na ipasok yan dahil takot na takot ka na. Dahil sa mga pinaggagawa niyan sa'yo. Tapos ngayon, you are spreading lies dahil natatakot ka sa pamilya niyan. Ba't ka matatakot? Bakit? Sila ba'y nakikisama sa anak nila? Sila ba nakikisama sa kapatid nila? Kahit nga sila, tinakwil nila yan Hindi nakinig sa kanila. Again, dapat yan, nasa Japan yan. Kasi hindi naman yung Pilipino. Ang lakas niya magsabi sa akin ng Bombay. Siya naman pala yung hindi Pilipino. Me? Pilipino ako Pinoy ako. I have that passport. Ako sasabihan ng Bombay nila Kastama, pero sa totoo lang, siya yung foreigner. Not me. So, nag-live na naman po itong Lakastama. Grabe yung ginawa niya na yun, mga kahombre ko. It made a lot of turmoil sa social media. Dahil sa mga terminologies niya at dahil sinisira niya yung kanyang life. Ganyan naman sa social media. Kapag sinisira mo ang buhay mo or naninira ka ng buhay ng iba, good yun. That's why si Makagago ay sumikat. Kasi back in the day, naninira si Makagago ng buhay. But ngayon, nantutuwid na ako ng buhay. Biglang nag-live sila Kastama. Kung mapapansin nyo sa pangalawang live niya, nagluto siya ng pansit canton. At yung pansit canton na yun, hindi niya malunok. Hirap na hirap siyang lunukin yung pansit canton. Kung ikaw, normal na tao, ilang minuto mo lang lulunukin ang pansit canton. Ako baka mga 30 seconds, ubus ko na yung isang pakete. Sobrang sarap nun Siya, mga kahombre ko, umabot ng 3 oras yung live niya. Pinabalik-balikan niya yung isang pirasong pansit canton, hindi niya pa rin maubos. Alam nyo na! Alam nyo na, tas dilat na dilat ang mata. Alam nyo na yun. Inamin din niya dito na nagchochongke daw siya at hindi S. Kaya daw siya gumagamit ng chongke kasi gawa daw ito ng Diyos. Gawa nga yan ng Diyos. Everybody knows it. Kasi natural plant lang siya, di ba? Ginawa siya ng Diyos upang gawin mong herbal medicine. Kaso, ang mga tao in-exaggerate. They exaggerated, they assumed a lot. Illegal siya sa bansa na ito. Pilipinas. Wala tayong pwedeng masabi dyan. I can't comment on that kasi politics na yan. Kapag hindi ka bayad, tahimik ka na lang. Pero, yun nga, chongke, di ba?
Sa Philippines, it's illegal. Pero sa Nabanggit ibang niya mga dito bansa, na duwag illegal daw si Makagago sa kanya. Binanggit niya na naman ako out of nowhere. Wala, mga kahombre ko, tandaan nyo to Hindi ko siya binabanggit. Ang dami niyang sinabi never akong nagsalita sa kanya. Madalas niya lang banggitin si MG kasi hype na hype ako nung mga panahon na yun Ngayon, because I'm back sa social media, di ba? Alam niya na makakakuha siya ng mileage. If ever banggitin niya ako, makakuha siya kahit paano ng mas pa, na higit pa na mileage. That's what he wants. Kasi matalino din siya talaga pagdating sa social media. He knows how this works, man. Kaya, ayun lang. Kaso mas matalino ako, hindi ko siya papatulan, man. For what? Okay ka lang. Hindi daw ako umattend sa meeting ng mga influencers. Hindi talaga ako a-attend dyan, lakas tama. Bakit ako, kasi nasabi ko na to sa live ko sa Facebook pero bakit ako a-attend sa meeting ng mga influencers na yan? Ako nga ang highest paid. So, I demanded to have a meeting on my own. Kasi alam ko how it works. Alam ko na yan, man. At hindi ako nakikipagkaibigan sa mga influencers. Dalawa lang ang kaibigan kong influencers. Alam nyo yan. Alam nyo na yan kung sino yan. Sa totoo lang, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga influencers kasi alam ko na meron at meron mga tao tulad nito sila Kastama. Ganyan na ganyan ang estilo nila. Matapos kang tulungan, ilalaglag ka. Tas hindi ka makakasagot kasi nonsense. Tas puro ad hominem. Anong panalo mo mga kahombre ko? Anong maipapanalo mo sa taong ad hominem lang ang binabanat sa'yo? Diba? Isa lang ang mailalaban mo, real talk lang. Pero syempre, paano kung wala ka sa mood sumagot ng mga kalokohan? Lalo na kung matured na tao na yung sinasabihan mo na ad hominem, pababayaan ka lang yan. That's about it, man. Kasi ginagawa ko rin yan dati. I was about that life dati. Diba? But then I grew up. I realized na isang malaking kalokohan pala yan. Ilang buwan na akong ganito na maayos yung content ko. And that's what you like about me now. Naduduwag daw si MG sa kanya. Hindi daw ako haharap. Paano hindi haharap? Haharap na nga ako sa'yo sa BOTY. Kung tinanggap mo. Pero ikaw yung naduwag. Partida na may offer pang pera. Tandaan mo, LT, hindi ako napunta kung walang pera. Alam mo yon? Natututo ka pa lang sa social media. Pabalik na ako Pabalik na ako, I'm finished. Tapos na. I don't waste my time sa mga meeting ng mga stupidong influencers. Saan nyo ako nakita? Sa mga parties lang ng dalawa kong kaibigan. You will never ever see me because this is not even my life anymore. Negosyante ako mga kahombre ko. You won't ever see me sa mga bagay na walang katuturan. I don't drink. Wala ako mga bisyo, walang ganyan. Hindi nyo ako makikita na ganyan. Pamilyado na akong tao. What do you expect? Hindi ako tulad mo na walang kwentang tatay at asawa. Pinapatakbo ko yung pamilya ko ng ako with the voice of my wife. Hindi ako tulad mo na puros pang sarili lang. Ginagawa mo robot yung partner mo. Diyan ako nagagalit mga kahombre ko. Kasi I don't believe sa mga stupidong utak ng mga lalaki na sinasabi nila na sila lang daw ang dapat sundin ng mga babae. Na sila lang daw ang tama at ang babae ay mali. Na sila lang daw na dapat pag sinabi kong umupo ka, uupo ka. Ganyan ang ugali nila Kastama. I don't believe in that. Kasi without my wife, hindi naman ako magiging successful. Because I am even, ako ay mas tanga-tanga pa sa Kastama na to mga kahombre ko back in the day. Alam nyo yan. So kung hindi ako binigyan ng direction, sense of direction ng misis ko, at parehas na kami. Mas nauna pa ako nakulong kay Kastama for sure. Kaso binigyan niya ng sense yung buhay ko. Binigyan niya ng direction yung buhay ko. Kaya yung mga kasamaan ko naging maayos at nasa maayos na daan na ako ngayon. Hindi na ako naninira ng tao. That's the power of women. Hindi naman magiging malakas ang isang lalaki kung wala siyang mas malakas na babae kasama. Kaya itong Kastama, sobrang hina mo. Sa totoo lang, sabi mo, duwag ako kasi nakakatakot ka or kung ano man ang ibig mo sabihin. Hindi ka nakakatakot, nakakaawa ka. Kasi ako, kahit bumagsak ako, nandyan yung partner ko para saluhin yung likod ko. I'm good. Kunwari may mangyari sa akin, my wife will be there for me. Ganyan ang trabaho ng mga babae. Suportahan yung partner niya. Ikaw, pag bumagsak ka, walang susuporta sa'yo. Kasi alam mong ginawa mo sa partner mo? Pinahina mo siya ng pinahina ng pinahina. Nawalan siya ng self-confidence dahil sa'yo. So pag bumagsak kang tanga ka, tulad ngayon, wala. Iiyak lang yung partner mo.
Wala eh. Sinanay mo siya na dinadown mo siya ng dinadown. Hindi mo siya binibigyan ng boses. Sa simpleng pamilyang binuo mo. That's not how life is. Life is about exchanging knowledge. Tulad ko sa misis ko, sa misis ko, sa akin. 50-50 po dapat ang decision making. Hindi pwede na nakakahigit ka pa. Sino ka ba? Human learns every day. Human learns new things every day. That's what makes you better. Ikaw sa sarili mo, kaya mo bang matuto na mag-isa mo? Ikaw lakas tama, sarili mo lang pinakikinggan mo. Kita mo ngayon, wala ka ng iba na papakinggan kundi yung inner demon mo kasi there's nothing left. Napiga mo na lahat. Hindi mo man lang binibigyan ng pagkakataon, hindi mo man lang binibigyan ng bigat. Yung ideas ng misis mo. Malay mo, yun na pala yung tama. Tulad na nangyari sa akin. Yung decision ng misis ko na magpatayo ako ng mansyon kesa gastusin ko sa sports car. Sa kanya galing lahat tong idea na to. And this is what I've done. Ito yung pinagkubaan ko sa pagiging negosyante ko at influencer. This is how man should think. Hindi boy si Makagago. Si Makagago is a man. Family man. Kaya mapansin nyo, ang dami kong tinitira, ang dami kong ginagawa ng video. Nobody comes back on making me one. There's nothing to say. Kung meron mang sasabihin, all lies. So ngayon, mga kahombre ko, ituloy natin yung second live niya. Tandaan nyo to, ito sabi niya, dapat daw katulong na lang ang kinuha niya, hindi babae. Kasi ang sweldo daw nito ay tamod. At sabi niya, naka-S daw siya ngayon. See? Binago niya na naman, mga kahombre ko ha. At least daw, hindi mo na kailangan dumumi or kumain. S lang daw, okay na. Pangatlo, nag-live na naman sila Kastama. Pangatlo na to, eto na yung ending niya, mga kahombre ko. Tas rekta na siya sa kulungan. Stating na total sira na daw ang pamilya niya, sisirain niya na lang din daw ang pamilya ng mga influencers na iniisip niya na nakagawa ng mali. Na magbubulgar daw siya ng bagay-bagay pag nasa Japan na siya. Sasabihin pa niya na duwag si MG. Siya pala yung duwag eh. Bakit hindi mo kayang sabihin niya mga sasabihin mo dito? Dun sa live mo, puro ka parinig. Iintayin mo pa na bumalik ka sa Japan tapos saka ka magsasalita? Kita mo na kung ano yung nasa back of your mind, kaduwagan. At ito pa, mga kahombre ko. Ang sabi niya daw, si Boss Toyo daw ang PDD ng Pinas. Ang dami niya pang sinabihan ng mga pangalan ng mga rapper. See? Ang dami niyang pinaglalalaglag. Hindi mo po talaga siya pwedeng pagkatiwalaan, mga kahombre ko. Paano naman magiging PDD ng Pinas si Boss Toyo? Sa galawan pa lang ni Toyo, paano mo siya masasabi na siya ay isang PDD? Sa totoo lang, mga kahombre ko, paano ka maniniwala sa isang lakas tama? Sariling hip-hop community niya. Sinisiraan niya po yung mga rapper. Kesyo ganito daw yung mga rapper, ganyan. Hip-hop ka pa naman. Ang mga sumusuporta sa'yo, puro hip-hop. Tas ang dami mong mga pinangalanan na mga rapper doon sa live mo. Tingnan mo, pag binunyag ko kayo, hindi na kayo makakaganyan. Ano, kamusta na? Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na, Surya? Kamusta na, Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, ano yan, isa-isa. Mga kahombre ko, paano kayo maniniwala sa mga taong ganito? Wala na to eh. Wala na sa katinuan to. Do not believe in this guy. Now, nadali po siya nung gabi. Finally. Alam nyo kung ba't siya nadali? Dahil sa Vauci case na ginawa nitong Jasmine. Kaso lang, kaakibat noon, nahulihan din siya ng napakaraming firearms. May mga high caliber pa siya. Automatic, mga kahombre ko, bawal yan. Sabihan ko kayo kung ano to ha. Ang nakulimbat sa kanya ay Ingram M11, caliber 9mm, and 2 extended magazines loaded, 10 pieces of ammunition, tas pistol, Astra, ganito. Ang dami, mga kahombre ko, no? Paano siya magkakaroon ng ganito? So, ibig sabihin talaga pong may masamang ginagawa itong tao na to. Literal po na kriminal itong tao na ito. Hindi to normal. Partida na yun, hindi pa siya Pilipino, nakakagawa siya ng mga ganyan. Tama lang na nakakulong siya, mga kahombre ko. Sobrang delikado ng tao na ito. Huwag niyo kakalimutan, sa live niya nagkasayan. Siya din po nanlaglag sa sarili niya eh. Ikaw, Jasmine, huwag kang tumanggi ha. Ikaw mismo, ito. Ikaw mismo ang nagbigay nito sa kaibigan mo.
Kaya, hindi ka na makakatanggi. Papakita ko kung gaano ka rin kasinungaling. Yung mga co-influencers ko, nagsasabi lang naman sila ng totoo, tas i-discredit mo pa. Hindi ako makapayag. Tingnan mo makikita nyo sa mga larawan nito na ang dami niyang pasa. Sabi mo hindi totoo, hindi ba ikaw to? Ikaw yan, pinipicture mo yung sarili mo. Paano kami magkakaroon yan? Kasi ikaw mismo nag-send, ikaw mismo nagkwento. Kaya tumahimik ka. Only truth. Huwag kang magdagdag at bawas tulad nila Kastama. Pananakit sa kanyang anak. Ikaw mismo nagpicture nito. Ikaw mismo nagkwento nito. Hindi lang asawa, kundi pati anak niya. Mga kahombre ko, tingnan nyo. 3 buwan pa lang, ganyan na mga kahombre ko. Hindi ba kayo naaawa o maaawa? Sulat. Ito pa, mga kahombre ko. Makakakita tayo dito ng sulat. Itong sulat na ito, ay inutos pa mismo nila Kastama para magsulat ng apology letter ang kanyang kasintahan para ito daw ay patawarin. Kaya ito pinapasulat nila Kastama sa kadahilanan nag-away sila kasi ayaw daw nito tanggapin ang sorry niya. At dapat daw itong humalik sa lupa at paa niya. Kung ano daw ang pinapagawa sa kanya sa kulungan ay ayon ang ipapagawa niya sa kasintahan niya. See? This guy is traumatized. This guy needs help. Kita mo, Jasmine? Ikaw mismo ang naglagay sa alanganin din sa partner mo. Tas ipagtatanggol mo pa. Ikaw ang naglagay sa alanganin sa partner mo. Kasi nasa point ka, kasi tama naman, kasi may ginagawa siyang masama sa inyo ng anak mo. Tas ngayon, ipagtatanggol mo. Mas mali na nga yung ginagawa niya. Mali pa yung ginagawa mo na pagtatakpan mo siya. Alam mo, next niyan, wala ka na dito, Jasmine. Alaala ka na lang. Kaya tama yung ginawa mo na talagang inilaglag mo siya, na pinakulong mo siya para napigilan yung kasamaan niya. Kasi palala po to ng palala. Bata sinaktan niya. Now, hindi ko alam kung ano pang pwedeng ibang mangyari, mga kahombre. Ating pakinggan yung some portions of audio na si Jasmine mismo ang nag-send sa kaibigan niya na binigay sa akin. Portions lang, kasi baka hindi siya pwedeng tanggapin sa social media. First audio. Hindi ako ikilusan linggo pag dito pa rin. Ayun yung kapalit, ano? Wala akong pupuntahan. Wala akong kapera-pera. Wala ka pupuntahan, dito ka lang. Pero hindi ako ikilusan linggo. Ito, sanlaman na to. Oh. Ayun, Dagdag gastusin nyo. Pera ba? Dahil sa pera lang ba? Wala akong matutuluyan. Wala akong matutuluyan. Ayun, Second audio. Natutulog ako kasi ninintay ko mag-sorry ka man lang. Alam mo yung magsisi ka. Alam mo yung magigising ako na umiyak ka, yung nag-expect ako ng ganon, na nagsisisi ka. Wala ang ganon, kailangan sabihin ko pa lahat ng bagay nan to. Natatakot akong lapitan kasi Kung natatakot ka, kahit yung sorry message mo man lang, kaso wala nga eh. Natatakot akong i-message ka kasi O magkakaganyan kung ka. natatakot ka ron, may ibang paraan pa, magsulat ka. O, magsulat ka, ipapatong mo sa lamesa ko. Gawin mo. Kung iwan mo, umalis ka, o sige na. Wala na akong planong ayusin din to. So, videos naman tayo. Video number 1, makikita natin dito sa mga video na parang ginagawang servant nila Kastama ang kanyang kasintahan. Nagalit sila Kastama dito sa kadahilan na nag-aasikaso daw ang kanyang kasintahan ng internet at hindi niya daw na-videohan siya para sa lipatan ng bahay. Yung ginagawa ko po, hindi naman po para sa akin, para sa inyong lahat po itong ginagawa ko. Yung paglilinis ng bahay, malinis bago ipanik, inuutos mo sa akin, di ba? I'm sorry po, wala akong nagawang video. Kasi gumigilis ako sa bahay. Nakalimutan ko lahat ng gagawin ko. I'm sorry po. Bakit mo natin yan? O sige yan, upload mo yan lahat ha. Hindi mo burin yan. Kasi ganyan gusto mo parating. I'm sorry dahil hindi ako na video. Pero wala kang mali. Tandaan mo yun ha. Kaya huwag mo nasasabihin yun ha. Opo. Oo. Kaya nangyari yan kasi Hindi ko po nagawa yung bagay na mga dapat kong gawin. saka yung sagot ka ng sagot, di ba? Kung sumasagot Alisin po mo ako. yung pananagot mo sa akin. Sumagot ka na sa ibang tao, huwag lang sa partner mo. May postpartum yan. So, dapat hindi ganyan ang pakikisama mo sa kanya. Instead, dapat minamahal mo yung partner mo. Hindi mahirap yun. Kasi nung umpisa nga, liligaw-ligawan mo siya para lang makuha mo yung kanyang bulaklak. Tapos ngayon, na nakuha mo na lahat, na anakan mo na, napataba mo na siya, ayaw mo na sa kanya. Now, this is
because si Lakas Tama po ay isa palang boy. He never grew up. Mas matanda pa siya sa akin, but then, isa lang siyang baby para sa akin. Sa audio na to, maririnig niyong lahat na sinaktan ni Lakas Tama ang kanyang partner. Ha? Maaari ba? Oo. Ang ina mo, bukas mo alam, papita pa rin tayo. Sabi sa'yo. Sabihin niyo sa akin, para sa mga fans ni Lakas Tama, iniidolo niyo pa rin ba siya? Fan ka pa rin ba ni Lakas Tama? Anong sagot mo? Fan ka pa ba ni Lakas Tama? One love. Good fucking vibes.